Sa kanyang unang araw bilang bodyguard, nakita ng retiradong Special Forces operative ang dalawang kahina-hinalang individual na dahan-dahang lumalapit sa dalaga sa ilalim ng kanyang proteksyon. Kahit na si John ay walang dalang baril sa ngayon, likas niyang inabot kung saan naroroon ang kanyang sandata. Kinuha lang ng dalawang lalaki ang ilang larawan ng babae, ngunit nang dumaan sila, pinagmasdan sila ni John. Ang matinding titig nito ay nagliliwanag sa nakakatakot na presensya ng isang elite na sundalo. Dahil sa init, pinaputukan nila ang kanilang motorsiklo at umalis. Noong una, hindi masyadong inisip ito ni John, ngunit nang maglaon, habang namimili kasama si Kelly, nakita niyang muli ang parehong motorsiklo. Agad na sumipa ang kanyang instincts, may mali. Pinatamaan ni John ang gas at nagbalat doon, kasama ang karera ng bisikleta sa kanila. Sa kabutihang palad, ang kanyang pambihirang kasanayan sa pagmamaneho ay nagpahintulot sa kanya na mawala ang mga ito sa isang pulang ilaw. Pagbalik sa bahay, hinarap ni John si Kelly, humihingi ng mga sagot. Sa wakas, ay naging malinis na siya. Sinusubukan siya ng kanyang ama na ipakasal sa ilang negosyante para sa isang deal, at ang lalaki ay tila isang marahas na psycho. Tinulungan siya ng kanyang ina na makatakas upang maiwasan ang kapalarang iyon. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot ang isang grupo ng mga armadong thugs sa state grounds. Mabilis na sinabi ni John kay Kelly na magtago habang naghahanda siyang kunin silang mag-isa. Tahimik siyang gumapang sa likod ng isa sa mga nanghihimasok at inilabas siya. Paglipat sa ibaba, natuklasan niya na ang iba pang mga security guard ay napatay na. Ang mga taong ito ay dumating na handa. Nagmamadaling bumalik si John sa silid ni Kelly, ngunit wala na siya. Galit na galit niyang hinanap ang bata hanggang sa marinig niya ang pagsigaw nito ng tulong. Sa mabilis na paggalaw, nahuli niya ang kidnapper at inalis siya. Pagkatapos ay hinawakan si Kelly at ang kanyang ina at pinalayas ang ari-arian. Hindi naman ganoon kadaling sumuko ang mga magnanakaw, agad silang humabol. Ngunit sa isang intersection ay lumabas si John at natboned ang kanilang sasakyan gamit ang kanyang sasakyan. Kahit na pansamantala nilang iniiwasan ang paghuli, ang pagsasanay sa mga espesyal na puwersa ni John ay nagpapanatili sa kanya ng mataas na alerto. Inalis niya ang lahat ng kanilang mga telepono at mga aparatong pangkomunikasyon, iniwan ang kanilang getaway car sa tabing kalsada, at sumakay sa pampublikong bus kasama ang dalawang babae. Sa wakas ay niyugyog ang mga humahabol sa kanila. Ngunit maya-maya, may nakita si John sa balita na nagpalamig sa kanyang dugo. Siya ay pinangalanang pumatay sa mga security guard ng estate. Desperado para sa mga sagot, inabot niya ang kanyang kaibigan na si Kevin at magkasama silang bumalik sa estate. Kakaiba, ang bahay na kanina ay puno ng dugo ay wala ng batik. Sinuri nila ang footage ng seguridad at ang nakita ni John ay natigilan siya. Ipinakita sa video na siya ang mamamatay tao. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magalinlangan si John sa kanyang sarili. Nagawa niya ba talaga ito? Bakit wala siyang maalala? Nang papasok na ang kawalan ng pag-asa, napansin ni Kevin na may mali sa buong sitwasyon.